Naglalakad po sa tabi ng kalsada ang binatilyong yan sa Mandaue City sa Cebu nang tumakbo siya at sinubukang sumingit sa kanto. Pero nahagip siya ng truck na lumiliko pa kanan. Nasawi ang binatilyong grade 9 student. Nasa kustudiya ng traffic police ang driver na nagsabing hindi niya nakita ang binatilyo bagong insidente. Sinisikap pang makuna ng pahayag ang mga kaanak ng binatilyo. Lalo pa pong humina at naging tropical depression ang bagyong Juan na muling pumasok sa Philippine Area of Responsibility dahil pa rin sa bagyo. Kaya nakataas ang signal number 1 sa Batanes at posible pa rin ang malalakas na alon. Huling namataan ng bagyo sa layong 190 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. At kasunod ng paglandfall nito sa Taiwan ay inaasahang lalo pa itong hihina. Naka-apekto rin sa bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at posibleng magkaroon ng thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao pati na sa Sulu Archipelago. Sa hapon, may pag-ulan na rin sa ilang bahagi ng Central Luzon, Mimaropa at halos buong Visayas at Mindanao. Posibleng matitindi ang mga pag-ulan sa mga lalawigan ng Samar at Leyte, sa Bohol, Negros Island Region, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Sa Metro Manila, may chance na magkaroon ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Mga kapuso, 43 araw na lang, Pasko na. At kumukuti-kutitap na ang higanteng Christmas tree at iba pang palamuting pampasko sa palibot po ng Quezon City Hall. Inabangan din ang pangunahing atraksyon, ang Christmas animated display. Saksi si Jamie Santos. 4, 3, 2, 1! Nagliwanag ang paligid ng ilawan na ang Christmas tree ng Quezon City. Maging ang mga pampaskong palamuti sa palibot ng City Hall. Damang-dama na ang pinakamasayang panahon ng taon sa syudad sa pagsalubong sa Kapaskuhan. Ang Paskong Kumukusi-Kutitap Christmas Tree Lighting Ceremony na ginanap sa Quezon City Hall grounds. Isang gabi ng liwanag, musika, Merry Christmas, Merry Christmas, sayawan at kasiyahan ang tema ng programa. Inaabangan ngayong taon ang unang pagpapakita at showrun ng Christmas animated display. Ang pangunahing atraksyong magpapasigla sa gabi at magiging 90 presentation sa City Hall grounds sa buong panahon ng Kapaskuhan. Tuwing alas 5:30 ng hapon, maaari nang masaksihan ang Christmas animated display. Tatagal ang pagtatanghal ng 15 minuto. Kanina nagbukas na rin ang kanilang Christmas Bazaar. Tampok ang local products, pagkain at pangregalo. Alas 3 pa lang ng hapon, pwede na yan silipin para sa maagang Christmas shopping. Sa temang masaya ang Pasko sa QC, layunin ng lungsod na iparamdam sa lahat ang saya at pag-asa ngayong Kapaskuhan. Masaya yung ilang nakausap namin na nasaksihan ang pagpapailaw ng Christmas tree sa QC. Masaya kasi syempre nakita po natin yung opening ng lights, kaya ang ganda ma-witness po yung opportunity na to. Sa bazaar po ba may nakita na kayong pang early Christmas shopping na? Yes, of course. Po, kailangan na maramdaman pa rin po natin yung diwa ng Pasko kasi doon po natin mararamdaman kung gaano kasaya maging Pilipino. Sa kabila ng pinagdadaanan natin, we should always be grateful at pagdiriwang natin ang Pasko no matter what. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.